Ano ang termination o pagtatanggal? Ito ay ang pagtatanggal sa isang empleyado mula sa kanyang pinapasukan na kumpanya. Para magkaroon ng pagtatanggal o termination, kailangan ay may employer-employee relationship ang nagtanggal at ang tinanggal. Halimbawa, ang isang empleyado ay direct hired o direct employee ng kumpanya, maaari siyang tanggalin ng kanyang employer. Ang isang empleyado na agency worker o hindi direct hired employee. Empleyado sila ng kanilang agency at deployed lamang sa kumpanyang kanilang pinapasukan. Walang employer-employee relationship ang empleyado sa kumpanya kung saan sila pumapasok, kung kaya, kapag sila ay ibinalik ng kumpanyang pinapasukan sa kanilang agency, ay walang pagtatanggal na naganap, dahil sila ay nananatiling empleyado ng agency, at trabaho ng kanilang agency na hanapan sila muli ng panibagong deployment, at habang hinahanap sila ng bagong deployment, sila ay sasailalim sa floating status na karaniwang tumatagal ng 1 buwan, hanggang 6 na buwan. No work, no pay po ang floating status. Ang isang agency worker ay maaaring disiplinahin lamang ng kanilang agency, habang sila ay nakadeploy sa isang kumpanya, sa paglabag sa alituntunin ng kumpanya kung saan sila nakadeploy, o paglabag sa alituntunin na pinapatupad ng kanilang agency. Ano-ano ang mga klase ng termination o pagtatanggal na nakasaad sa batas paggawa? Sa ilalim ng batas ay mayroong 2 klaseng pagtatanggal. Ito ay ang mga sumusunod. Just cause for termination, o may kasalanan o paglabag ang isang manggagawa sa mga patakaran, o alituntunin na pinatutupad ng kanyang kumpanyang pinapasukan. Authorized cause for termination, o ang pamunuan ng kumpanya ay piniling magpatupad ng pamamaraan, upang makabawas o pababain ang gastusin at subukin pataasin ang kita ng kumpanya. Ano-anong mga paglabag ang kabilang sa just cause for termination? Ang mga nabibilang dito ay ang mga sumusunod: serious misconduct or willful disobedience, malala at magaspang na pag-uugali, o tahasang pagsuway sa makatwirang kautusan. Gross and habitual neglect of duty, malubha at paulit-ulit na pagpapabaya sa trabaho. Fraud and willful breach of trust, panloloko at sinadyang pagsira sa tiwala. Commission of a crime against the employer, their representative and/or against a co-employee, paggawa ng krimen laban sa employer, kumakatawan dito, o sa kapwa-empleyado. Other causes analogous to the above, anumang paglabag na kahalintulad ng mga nabanggit. Limitado po ba sa mga nabanggit na dahilan ang maaaring gamitin upang ikatanggal ng isang empleyado? Ang mga naunang nabanggit ay mga pamantayan lamang, at pinagkakalooban ng batas ang mga employer na magpatupad ng mga karagdagang mga panuntunan, na maaari nilang patupad at gamitin sa pagdisiplina sa kanilang mga manggagawa. Malinaw ito sa other causes analogous to the above. Papaano ipatupad ang pamamaraan na ito sa pagtatanggal ng isang empleyado? Ipapatupad ang tama at legal na pagtatanggal sa pamamagitan ng paggamit sa due process. Ano ba ang due process? Ito ang tamang pagsunod sa proseso at pamamaraan, na striktong hinihingi ng batas upang maging legal ang pagtatanggal sa isang manggagawa, at ito ay ang mga sumusunod. Una, kinakailangan na magbigay ng liham pabatid na may paglabag sa alituntunin, na kailangan ibigay at tanggapin ng empleyado na may paglabag. Ikalawa, mabigyan ng isang manggagawa ng sapat na panahon, karaniwan ay hanggang 5 araw upang magsumite ng sulat paliwanag ukol sa nasabing paglabag. Ikatlo, maglabas at bigyan ng sulat ng paghatol ang nasabing manggagawa, kung siya ay nararapat tumanggap ng kaparusahan o pawalang sala sa nabanggit na paglabag. Sa simpleng pagpapaliwanag, ang due process upang kilalanin, ay kailangan ay may paglabag sa alituntunin, binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang empleyado na may paglabag, at magbibigay ng paghahatol sa paglabag. Kailangan lamang ay nakatala o nasusulat ang bawat hakbang sa pagdidisiplina. Paano kung ayaw tanggapin ng isang empleyado ang sulat ng paglabag o pati ang sulat ng paghatol? Ang pagdidisiplina sa isang empleyado ay isa sa mga karapatan ng employer na tinatawag na management prerogative. Dahil dito, ay hindi maaaring tumanggi ang isang empleyado na tanggapin at magpaliwanag sa akusasyon laban sa kanya,
Kung ang sulat paglabag ay tinatanggihan ng empleyado, maaari itong ipadala ng employer sa huling nakatalang address ng empleyado sa employment record, at ang resibo ng pagpapadala sa nasabing liham ay kinikilala na ng batas bilang pagsunod sa due process. Kailangan pa din sundin ang kaukulang palugit o panahon upang sumagot ng sulat paliwanag ang isang empleyado. Kung sa takdang panahon na karaniwan ay 5 araw ay nabigo ang empleyado na magbigay ng sulat paliwanag, ay kikilalanin ito bilang pagpapaubaya ng empleyado na dinggin ang kanyang paliwanag, at maaari na maglabas ng sulat paghahatol ng kanyang employer. Ano ang epekto ng pagtanggi ng empleyado sa sulat ng paglabag o sa pamamaraan ng pagdidisiplina? Ang pagtanggi sa pagdidisiplina ay maaaring magdulot ng panibagong paglabag sa alituntunin, willful disobedience o insubordination, na isang paglabag din na maaaring ikatanggal ng isang empleyado. Ano ang suspensyon? Ito ay sapilitang hindi pagpapapasok sa isang empleyado. Ito ay maaaring tumagal ng 1 araw hanggang sa pinakamahabang 30 araw. Ano ang pagkakaiba ng karaniwang suspensyon sa preventive suspension? Ang suspensyon ay iginagawad bilang kaparusahan sa isang paglabag, kung ito ang nakasaad na kaparusahan, sa partikular na paglabag na isinasaad ng mga alituntunin ng kumpanya, at ito ay iginagawad lamang pagkatapos sundin ang due process. Habang ang preventive suspension naman ay hindi kaparusahan, ito ay iginagawad kasabay ng paglalabas ng liham ng paglabag. Ito ay pinapayagan kung ang pananatili ng isang empleyado sa kumpanya ay maaaring magdulot ng pangingialam sa imbestigasyon, pag-impluwensya sa mga saksi, pagsira sa mga ebidensya laban sa kanya, o makaabala sa maayos at patas na takbo ng imbestigasyon at ng operasyon ng kumpanya. Kung ang isang empleyado ay matanggal dahil sa just cause o may paglabag sa alituntunin ng kumpanya, maaari po ba siya makatanggap ng separation pay, ang pagkatanggal sa trabaho sa pamamagitan ng just cause? Kagaya ng pagre-resign sa kumpanya ay hindi kailangan bayaran ng separation pay, tanging ang pagkatanggal sa pamamagitan ng authorized cause ang binabayaran ng separation pay. Atin pong tatalakayin ang authorized cause for termination sa susunod naming video. Para sa mga katanungan at mga paksa na nais ninyong aming talakayin, i-comment lamang, upang amin itong talakayin sa mga susunod na videos. Para sa mga nagnanais na mapalawak pa ang kaalaman sa mga batas paggawa, at mga karapatan na kalakip nito, manatiling nakatutok, para sa mga susunod na mga ilalathalang mga video, halina't sumakay at sumama sa aming munting kariton, munting kaalaman ngayon, ay katumbas ng pag-unlad sa darating na panahon. I-like, i-share ang aming mga video, at mag-subscribe na sa aming YouTube channel.